Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. So minsan na tayong magdiwang ng misa dito, no? Bahagi ho, at ito yung pinili para po sa ating street mass para sa Quaresma, no? 2025. No? Tayo nagpupunta sa mga barangay, no? At idinudulog natin lalong-lalo na yung kahalagahan ng alay kapwa, no? Sa pamagitan ng ating panalangin, sa pamagitan ng ating sakripisyo, at sa pamagitan ng ating kawang-gawa. No? So bahagi ho na kung saan ay pinapamanid sa atin ng buong kapal. No? Naway tunay tayong makatugon katulad ni Jesus sa ating Amang nasa langit. May ilang mga paanyaya na pinapahayag sa atin ngayon. Una, ay yung paggawa ng mga ukit. No? Kalimitan sinasabi ng mga hindi katoliko, no? Hindi ko nababanggitin kung sino, na sabi niya ay bakit tayo may mga ukit, bawal daw yun. No? Sabi niyo ay hindi nila binabasa yung kanilang Biblia. No? Kasi maliwanag ko na ipinahayag ngayon sa Ebanghelyo sa ating unang pagbasa sa aklat ng mga bilang, no? Na alin, inutusan si Moises na gumawa ng isang tanso, no? Tansong ahas na nakalagay sa isang kahoy, no? Kasi pinagad sila ng mga ahas sa disyerto. Kaya inuutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng ahas. No? Ano sa bilang 21 yan, kung saan ay makita natin na narinig natin kanina sa unang pagbasa. No? At ang anong sabi ng Diyos kay Moises, ang sino mang nakagat na ahas ay hindi mamamatay kapag tumingin siya doon sa ahas na nakalagay sa kahoy, no? Na gawa sa tanso. No? Bahagi o yun. Yun ay ukit. Gawa ng tao. No? Molded. No? Minoldehan. No? Bahagi o yun na kung saan ay makita natin na ang bawal ay alin? Ang pagsamba. No? Bahagi o yun. Hindi o bawal ang pag-ukit. No? Sabi ng iba, ba't ka mag-uukit kung hindi mo sasambahin? Hindi naman masamang umukit. No? Bahagi o dapat nililiwanag natin ano baga yung ipinagbabawal. No? Ang ipinagbabawal ay ang sumamba liban sa Diyos. No? Hindi lang o yung ukit. Kung kalimitan sinasabi na, tayong mga Katoliko, sinasamba natin ng mga santo, hindi o, no? At kahit na Katoliko, at sinabi niya na, sinasamba ko yung santo, hindi o yung turo ng simbahan, no? Ginagalang natin ang mga santo at santa, no? Bahagi o yan ang pagkilos. Ang sinasamba natin ay alin? Si Jesus, na nasa banal na Eucharistia. At tinatanggap natin sa anyo ng tinapay at ng alak. No? So yun po naman yung huwag natin kalimutan. No? Kung tutusin, hindi lamang yung ukit, anong mang uri ng pagsamba. No? Katulad halimbawa ng alin. No? Kayo ay pag-araw ng linggo ay trabaho ng trabaho. No? Hindi na kayo nagsisimba. No? Ay sinasamba nila yung inyong trabaho. No? Bahagi o yun. No? Hindi naman pinagbabawal sa ating Katoliko. Hindi naman sinasabi na huwag ka na magtrabaho. No? Pero dapat, pag-araw ng linggo, sisimba ka. No? Hindi pwedeng sabihin na, hindi kami makasimba ngayon kasi nagtatrabaho kami. Sino nang inuuna mo? Araw lang yun ang linggo, Hindi naman araw-araw yun. No? Sino inuuna mo ngayon? Trabaho. No? So, mas sinasamba mo ngayon ang trabaho. O maaaring yung mga napapanood ninyo sa TV, sa cellphone, minsan magdamag tayo, no? Na
computer, nasa TV, nasa cellphone, ano? Bahagi rin o yun. Hindi kaya maaari din ang sinasamba natin ni Alin, yung ating kayamanan, no? Hindi kaya yung dami ng inyong lupa, no? Baka pagkakataon, nakalimutan na natin ang Diyos. Kahit na sabihin natin, Father, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Pero hindi ka nagsisimba. Hindi ko totoo yun. Ano? Kasi bahagi ko yun. Kung talagang hindi mo nakakalimutan ng Diyos, dapat nagsisimba ka pag-araw ng linggo. No? Pagkakataon ko, tusin nga ho, ano? Malapit na kayo. Malapit na kayo dito sa Balyan. No? Kaysa sa pamparokya natin simbahan sa bayan. No? Bahagi ko yun. No? Ano nyo, kapalad yung pangil. Kasi bakit? Nalalapit. Balyan, Pangil, Sinaluan. No? Mga malalapit na lugar. No? Pagkakataon, sabi ko nga, mas kawawa nga yung dalalan eh, no? Bakit? Ay akit ka pa sa taas, no? Kung minsan buwis-buhay pa yung pagpunta mo roon, no? Pero bahagi yun na kung saan ay nawa makita ko. Marami pang iba, no? Na kung minsan inuuna natin at nakakalimutan natin ang Diyos. Pero yun o ang maliwanag ko, hindi bawal ang gumawa ng anumang uri ng ukit na gawa ng tao. Ang bawal ay alin? Ang sambahin. No? Kaya anumang bagay na sinasamba natin, ang inuuna natin kaysa sa Diyos, yun ang ipinagbabawal. No? Pangalawa, may mga kapatid tayo nagsasabi na hindi natin matatagpuan ang sinabi ng Jesus na ako ang Mesiyas, ako ang Diyos. Sa Ebanghelyo natin ngayon na narinig natin sa ayon kay San Juan, maliwanag na sinabi ng Jesus natin na ako'y si ako nga. No? I am who I am. No? Ano bang ibig sabihin ng I am who I am? Babalik tayo dun sa aklat ng Genesis ulit. Ano yung mula dun sa aklat ng Genesis? Yung nagpakita ang Diyos kay Abraham. No? Sabi nga doon sa tinatawag nating naglalagablab na halaman. No? The burning bush. Anong sabi nung tinig? Kasi tinanong siya ni Abraham, sino po kayo? Ano? Anong sabi ng Diyos? I am who I am. Anong ibig yun sa Hebreo? Yahweh. Ano? Kaya nung sinabi rito, na kung saan ay sino ka, ako si Yahweh. Ano? Bahagi yun. Ako ay si Jesus at ang Ama ay iisa. Ano? So bahagi na kung saan ay kaya yung sinasabi na hindi naman sinabi na Jesus na siya ay Diyos, no? Ay baka hindi ko nagbabasa yun ng banal na kasulatan, no? Kasi maliwanag ko na pakinggan natin, no? Na ako'y si ako nga, no? Yun ang ibig sabihin ng salitang Yahweh, no? Kasi yun ay wikang Banyaga, wikang Hebreo, no? Bahagi yun na kung saan ay makita natin, no? Yun yung salita na ginagamit ngayon ng mga Israelita. No? Sa Israelo ngayon, dalawa ang ginagamit na salita. No? Hebreo at Arabic. No? Kaya kung kayo nakapunta na sa Israel, no? Yung signage sila ron tatlo. Hebreo, Arabic, English. No? Yun ang tatlong makikita mo sa mga street nila. No? Pero originally, sabi nga natin, ang kanilang unang ginagamit doon ay Hebreo. No? Kaya yun ang ibig sabihin ng Yahweh. I am who I am. Ako'y si ako nga. No? Kaya maliwanag na ipinahayag na Jesus na siya si Yahweh. No? Siya at ang Ama ay iisa. No? At siya ay ipinahayag ngayon sa tao. At ano bang makita natin dito?
sa Ebanghelyo ni San Juan at maraming naniwala sa Kanya. Na siya ay si Yahweh. So, bahagi yun ng pagtugon natin ngayon. Ano ngayon yung hamon na ipinagmamanik sa atin ng buong may kapal na nawa po ay magkaroon tayo ng higit na lakas at kapanatagan ng kalooban na ang nais ng Diyos siya rin na tayo ay maligtas mula pa sa lumang tipan sa mga Israelita. Ang sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayo. Hindi lang yung mamamatay tayo sa daigdig na ito, ngunit yung mamamatay tayo na rin. Mawawala yung ang ating dadaranasin na rin, ang kamatayang walang katapusan. Hindi tayo makarating sa paroroonan ng Diyos. Hindi tayo makasama niya doon sa kanyang kaharian sa langit. At ano lang yung higit na kailangan? Ito, yung simbolo na pinahalagaan natin ngayong panahon ng Kwaresma. Ito, pagliligtas ng Diyos. Ano lang kailangan natin? Sabi nga natin, Father, kami, palagi na lang kami naghihirap. Gusto ba ng Diyos yun? Hindi ho. Kailangan hindi ginusto ng Diyos ang paghihirap. Bakit pumasok ang paghihirap? Kasalanan. Ulitin ko ulit. Hindi lang kasalanan ninyo, kundi kasalanan ng mga kasambahay ninyo, o kasalanan ng lipunang ginagalawan natin. Bahagi ho yan eh. Ibig sabihin, kung minsan tayo naghihirap, bakit? Hindi tayo marunong, tamad tayo kung minsan, kaya tayo naghihirap. Kung minsan, sabi nga natin, bakit tayo naghihirap? Kung hindi man tayo ang tamad, mayroon sa pamilya natin na tamad. O sa lipunang ginagalawan natin, ano nangyayari? Marami nang umurakot. Hindi tayo umuunlad. Ngayon, makita ko natin, tinutulungan na yung mga, mayroon tayong tupad. Mayroon tayong, ano ba yung iba? Forbis. Ano ba? Ano? AIS. Hindi ko alam itong AIS. So, mayroon pa ba? O yan. Ay wala. Kung minsan kapag may purpose, ay sabi nga natin, ubus-ubus ligaya. Bahagi yun, lahat ay biyaya. Pagkatapos ay gutom na uli. Hindi, yun ay para tulungan tayo na alin. Tulungan tayo na umunlad. Hindi tayo tulungan na manatiling mahirap. Bahagi ho yan na kung saan huwag natin kalimutan. Ay sayang. Sayang yung mga pagkakataon. Ay ito'y bahagi ho. Pero kung minsan sinasabi kasi natin na ang Diyos may gusto kaya tayo naghihirap. Hindi ho yan pumasok sa kokote ng Diyos na gusto niyang tao ay maghirap. Kaya nga ho siya alin, rito, nagpakamaray sa krus. Siya ang naghirap. Para alin, tubusin tayo sa kasalanan na nagdudulot sa atin ng kahirapan at kapigatian. Kaya, inulog natin sa harapan ng poong may kapal. Nawa, pagkinabangan natin yung higit na pagkilos na ito ng poong may kapal, na nawa makatulad ni Jesus, makatugon tayo sa patuloy na paanyaya na ipinapamanik ng poong may kapal upang higit natin pakinabangan ang kaligtasan hindi lamang sa langit, ngunit yung kaligtasan na alin kahit narito sa lupa.